kunwari mag-abroad siya, ganyan, or ikaw yung mag-abroad, or magkalayo kayo sa isa't isa, mga kapiksi, kasi you are in pursuit of luck and greatness, no? And para sa inyo dalawa, kung kayo pa rin sa huli, mga kapiksi, pero parang hindi nyo sinasakripisyo yung mga ambisyon nyo, yung mga gusto nyo marating sa buhay ng dahil lang sa relasyon, okay? So, nakikita natin na parang mature type of love itong relationship na to, mga kapiksi. Hello guys, hello water signs. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong October para sa water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Pasensya na kayo guys, puro elemental readings lang muna tayo, tsaka collective reading ngayon linggo kasi meron akong inaasikaso, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo guys. So, I know that you may not feel for me as I feel for you. So, sa isip ng person mo or sa nararamdaman niya, parang hindi kayo patas, no? Ibig sabihin, parang hindi parehas yung nararamdaman nyo. Meron siyang assumption na mas mahal kanya kesa sa mahal mo siya, mga kapiksi. And likewise, I'm sensing na for some of you, parang ganun din yung nararamdaman nyo, parang feeling nyo mas mahal nyo siya kesa sa mahal nila kayo. So, kailangan mag-usap kayo guys. Kasi parang may disconnect kayo nitong person mo, okay? I pushed you away because I do not want the responsibility. So, itong person mo, guys, no, parang afraid siya ng commitment. Hindi siya sanay mag-commit. Hindi siya sanay probably sa mga exclusive, no? Sa mga exclusive na level, sa exclusive na relationship, mga kapiksi. Kaya parang pinagtutulakan ka ng person mo, guys, okay? Or parang pwedeng nagpupush and pull ito, no? Minsan, tinutulak ka niya. There are times naman na hinihila ka niya pabalik, mga kapiksi, kapag ka nararamdaman niya na parang medyo nawawala na. So, I'm sensing na parang medyo nasa confusion stage din itong person mo. Baka nalilito rin siya, guys, okay? And another message dito, I have karmic debts that need to be paid before I can come back to you. So, inaayos niya yung buhay niya, guys, no? Kasi maaring marami siya mga pagkakamali sa past niya, and may mga pinagbabayaran siya, mga kapiksi, na utang sa buhay niya. And that's why yun yung reason kung bakit parang tinutulak ka rin niya papalayo sa kanya para hindi matuloy yung relasyon nyo or yung commitment niya sa'yo, kasi nga meron pa siyang mga other obligations to fulfill, guys, okay? Alright, so comment down below if feeling nyo nakaresonate sa inyo yung mensahe na yan. Ito naman guys, sisilipin naman natin yung energy surrounding your situationship, guys. So, ito naman, abundance mindset, mga kapiksi. Ibig sabihin, merong isa sa inyo na very positive naman yung outlook sa relationship nyo. So, kunwari, iniwan ka niya, parang nandun pa rin yung mindset mo na, okay lang yan, babalik din yan. Inaayos niya lang yung buhay niya. Mga galon. So, positibo pa rin yung inyong pananaw regarding dito sa sitwasyon na to. Kaya naman yung person mo, baka ganun din yung mindset niya, mag-iipon muna ako, kapag okay na ako, babalik ko siya, sigurado magiging masaya na kami. So, yung mga ganun, guys, no? And another message niya sa'yo, kapiksi, ito pala, sorry, another energy. Eto guys, no, parang nandun kayo sa stage na habang magkahiwalay kayo, nare-realize nyo, natututo kayo, no, parang natututo kayo na maging independent, na wala siya, and ganun din siya sa inyo. Nare-realize nyo kung gaano kahalaga yung isa't isa, na wala na kayo sa piling nyo, sa piling ng isa't isa, and nare-realize nyo na
hindi lang sa kanya or hindi lang sa relationship nyo umiikot yung mundo nyo, mga kapiksi, but you have your own lives as well. Meron kayong mga sariling goals, meron kayong mga sariling ambisyon, mga kapiksi. Alright? So, and another message for you. Yeah, so ito guys, parang healthy choices, no? Ibig sabihin, kahit na hiwalay kayo or hindi kayo, no contact kayo, ganyan, parang you still make the best choice for yourself, kung saan kayo magiging masaya. You're learning to love yourself more. Again, no, sabi ko nga, parang hindi nyo pinapaikot yung mundo nyo dun sa relationship, and you just love being with yourself, guys, no? Okay, so ganun naman talaga guys, happiness is a choice. Sorry, hindi porket naghiwalay kayo or iniwan kayo guys is katapusan na ng mundo. Again, no, wag nyo silang gawing mundo nyo, wag nyo silang gawing sentro ng buhay nyo, mga kapiksing. Ikaw ang dapat na sentro ng buhay mo. Ikaw ang dapat na number one na mahal mo. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng water signs. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise, breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet o Venturin at saka Citrino, recommended ko guys, may mga makikita kayong link sa description box. So latag natin yung spread nyo guys. Kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. Excuse me. Sorry. Yeah, so dito guys, nakikita natin na magbabago yung takbo ng relationship nyo, mga kapiksi. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an air sign. Ito guys, nakikita kasi natin na punong-puno ng kahirapan itong relationship na to. There's a lot of struggles, kumbaga struggles, challenges, and pagsubok, mga kapiksi. Pero nakikita natin na there's also a lot of love. Meron kayong pagmamahal sa isa't isa, but at the same time, meron din kayong pagmamahal sa mga sarili nyo, mga kapiksi. You love the person, but still, mahal nyo pa rin yung mga sarili nyo. So, kumbaga parang hindi pa rin kayo nagpapakalunod, guys, no? Sa relationship nyo, hindi pa kayo nagpapakalunod sa specific person nyo, mga kapiksi. And parang ginagalang nyo yung mga priority at yung mga ambisyon ng bawat isa. So, kunwari, gusto mo o kaya gusto niya na umasenso sa buhay, sa career, yun yung nagiging priority, mga kapiksi. Sinusuportahan nyo yung isa't isa kahit na ang ibig sabihin nun is magkalayo kayo or magkahiwalay kayo. Like, kunwari, mag-abroad siya, ganyan, or ikaw yung mag-abroad or magkalayo kayo sa isa't isa, mga kapiksi, kasi you are in pursuit of luck and greatness, no? And para sa inyo dalawa, kung kayo pa rin sa huli, mga kapiksi, pero parang hindi nyo sinasakripisyo yung mga ambisyon nyo, yung mga gusto nyo marating sa buhay ng dahil lang sa relasyon, okay? So, nakikita natin na parang mature
type of love itong relationship na to, mga kapiksi. Ibig sabihin, hindi siya selfish, hindi siya makasarili, and there's a room for growth and development ng inyong pagkatao ninyong bawat isa, guys. Okay? And yun yung nakikita natin na maganda dito sa relationship, mga kapiksi. So, whether hiwalay na kayo or kayo pa rin right now, nararamdaman natin na merong boundaries kayo sa isa't isa, and you're quietly supporting each other, okay? Pero nandun din yung pagmamahal, pero parang unconditional siya, guys, no? Ibig sabihin, mahal mo siya kahit na hindi kayo magkasama. Nagets nyo ba? Sana naintindihan nyo, guys. So, meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Maaari magkaiba din yung inyong lahi. Maaaring magkaiba din yung religion nyo, mga kapiksi. Kaya for some of you, isa din yon, or maaaring dahilan din yon, guys, kung bakit nagkakaroon kayo ng limitations or ng separation, no? Guys, kumaga hindi nagiging maayos supposedly yung inyong relasyon dahil sa pagkakaiba rin ninyo ng paniniwala, guys, okay? Pero what I'm sensing here, guys, is second chance, no? Sa relationship, if in case na dumating yung time and panahon na okay, sige, maghiwalay kayo ngayon, wala kayong connection ngayon, pero dadating din yung time na kapag nakasettle na kayo, kapag nakastable na kayo sa mga career nyo or sa buhay nyo, you will reconnect, mga kapiksi, and parang titingnan nyo ulit kung pwede pa ng second chance sa relationship nyo, guys, okay? But for now, parang kanya-kanya muna, no? I will find my happiness, he or she will find his happiness, mga ganon. And kapag pinagtakpo kayo sa dulo, edi wow. Parang ganon, guys, okay? Alright, so comment down below if nakaresonate kayo sa love story na to, mga kapiksi. And ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.